92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kawaii! Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besi ng mga e-abap na binitawan. Siyempre walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-isang DJ main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako hanggang 12 midnight tayo ngayong Friday na ito. Ayan, bago ang lahat, shoutout sa inyo. Magandang gabi, Metro at Mega Manila. At tayo rin ay sabayang napapakinggan dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, and through our FM Radio Philippines sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At tayo ay live na live sa ating YouTube channel, FM Radio Philippines. Ayan, shoutout sa mga ka-vibes natin. Ayan, nandyan si Kantoshi TV, Adrian Sabroso, Violet Adaza, Daniel Yap, Bernard TV, shoutout daw sa Yellow Belly Garden, Mabalakad, sa kanilang successful event. John Lloyd Cortez. At nandyan din at nakikinig sila Mary Dulay, Aldesa Herrera Sino Cruz, Gloria King Gerard Mesiano, at sa lahat ng ka-vibes natin, mapatsuper, mapakonduktor, ang mga pulis natin, ang mga tanod natin na tayo ang ginagawang pampagising sa kanilang barangay hall. Habang sila ay rumoronda-ronda, habang sila ay nagkakape ngayong 10 oras ng gabi. Mga ka-vibes natin na team bahay, talaga namang nakaabang sa kanilang baby. At ang ating mga OFW na ginagawa tayong almusal sa umaga. Ayan, magandang araw at gabi po sa inyong lahat. Biyernes, last main event natin. Kaya naman pakatutukan nyo na dahil 2 araw nyo kung hindi makakasama. Di ikaw din. Hahanap-hanapin mo ko niyan. Sige ka. At ito na nga, gusto mo ba ng 200 pesos GCash na regalo mula sa amin? Aba, syempre. Wala kang ibang gagawin kundi mag-selfie at gawing background ang ating 92.3 favorite music radio boss or Egypt. At marami niyan dyan sa may Buendia, EDSA, Ortigas Extension at sa lahat dito sa Metro Manila. Kaya antabayanan nyo yan. At kapag nakapag-selfie ka na, i-post mo yan sa iyong Facebook page or Instagram. At itag mo lang ang aming Facebook page or Instagram sa 92.3 FM Radio Manila. At huwag mo kakalimutan maglagay ng hashtag na Selfie with FMR. At 10 lucky spotters ang tatanggap ng regalong 200 pesos GCash kada Lunes hanggang Biyernes. Kaya naman, di ba, instant load yan. Kaya ano pang hinihintay ninyo, ka-vibes? Ikot, libot, pindot. Ayan, pahabol din sa'yo. Magandang gabi sa'yo, Ken San Juan. At ito na nga, alam ko ito pinakahintay nyo ngayong gabing ito. At maraming makaka-relate na mga riders for tonight dito sa ating main confession. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa ating letter sender for tonight, basahin na natin ang kanyang main confessions. Hello, DJ Main. Ako nga pala si Arvin, ang certified rider boy ng Bulacan. Bago
Bago ang lahat, isa nga pala ako sa mga followers mo sa iyong motovlogging. Gustong-gusto ko yung mga content mo tungkol sa mga rides. Love ko talaga ang motorsiklo. Naglalaan din ako ng budget para may pang-upgrade ako sa mga piyesa sa aking scooter. Minsan din ay napapaisip ako na gumawa ng content about motovlogging. Pwede mo ba akong bigyan ng tips, DJ Main? Sana ay makasalubong kita sa daan para makahingi rin ng sticker. Ito na nga ang aking confession, DJ Main. Madalas kong OBR ang girlfriend kong si Arnie. Yung OBR is official back ride, ibig sabihin nun. Mahilig din kasi siyang mamasyal at mag-enjoy sa mga views habang nakasakay sa scooter ko. Pareho din ang mga fina-follow namin na Facebook pages na may kinalaman sa pagmumotor. Minsan ay nagkayayaan kaming magkakabarkada na mag-ride sa Marilake. Ang usapan ay walang kasamang OBR. So sumama naman ako at pinayagan naman ako ni Arnie. Habang nasa group ride ay nagsama pala ang isa sa mga kaibigan ko ng kapatid niyang babae. Timing naman na nasiraan siya ng motor kaya nakiusap ito na isakay ko muna ang kapatid niya. Sa kasamaang palad ay napitikan kami sa daan ng mga freelance photographers ng Marilake. Natatakot akong baka may upload ito at makita ng girlfriend kong si Arnie. Paano ko kaya ipapaliwanag ito sa kanya nang hindi siya magagalit, DJ Main? From Arvin. Ikaw ba ay rider at mahilig mag-ride sa Marilake? Sino na ba ang naiangkas mo? Ang tanong, legal ba yang inangkas mo? Kung ikaw si Arvin at wala ka naman talagang tinatagong kung ano-ano pa man, paano mo ilulusot ito sa iyong girlfriend? Kaya naman pwede kayo mag-comment dito sa ating YouTube livestream FM Radio Philippines o hindi naman kaya sa ating Facebook page 92.3 FM Radio Manila. Shoutout sa iyo, Arvin. Nako, salamat sa pagsuporta sa akin at nakakatuwa. Oo, dahil ngayon lang ako nagkaroon ng letter sender na makaka-vibe ko talaga sa hilig ko. At sana nga magkasalubong tayo para naman makabigay ako sa'yo ng sticker ko at mabigyan mo din ako ng sayo. Baka naman Arvin, kaka-upgrade mo dito sa mga piyesa ng motor mo o yung safety gears mo naman kinalimutan mong pag-investan. Kasi kadalasan ganyan ang Pinoy. Willing gumastos na sa mamahaling bike. Willing maglabas ng pera para sa kanilang mga piyesa, mga accessories. Pero pagdating sa safety gears, naku yung iba. Through online shop lang umu-order ng helmet, hindi pa quality at hindi pa approve sa mga legal na taga-check ng ating helmet. Pagdating naman sa kasuotan, hindi maka-afford, makabili ng talagang kailangan sinusuot pag nagmumotor. Yung iba minsan naka-sleepers pa. Yung iba naman naka-rubber shoes. Oh no, hindi yan ang tamang sinusuot pag nagmumotor. Kaya Arvin, tandaan mo, wag mong titipirin ang sarili mo pagdating sa kaligtasan mo at syempre manamit ng maayos ayon sa dapat na suot kapag nakamotor. About moto vlog tips naman. At para din sa mga nakikinig nating ka-vibes at baby ko na pinapangarap ang maging motovlogger o mag-share ng content, gumawa ng content, dito may makukuha kayong tips mula sa akin. Anyone can be a content creator.
But not everyone can be an influencer. Dahil gusto mo, Arvin, pasukin ng motovlog, kailangan ipakita mo sa manonood na ang pagmumotor masaya at masarap kapag hindi mo kinakailangan makipagbirahan sa kalsada. Ibig sabihin ng birahan, yung mga humaharurot, yung nagwawaswas. Kaya ka nga nagmotor is para ma-distressed, para mas ma-enjoy mo yung view. Diba, kung gusto mo rin magwaswas, may tamang lugar at proper na lugar para dyan. Pero kung ito ay sa public road, nako, wag na wag nyong gagawin yan. Hindi yan tama. Dahil ang aksidente, walang makakapredict niyan. Kahit ikaw, kahit sabihin mong, minsan nga kahit ikaw nga na safe ka naman sa pagdadrive, diba? Nadadamay ka pa rin sa mga nadidiskrasya. Kaya much better talaga yung ikaw ay aware sa paligid mo. Yung presence of mind mo na sa kalsada. At syempre sasabayan mo ng hindi mabilis na pagpapatakbo ng motor. At mabalik tayo dito sa paggawa mo ng content. Ipakita mo sa kanila, sa mga manonood, na dapat kang gayahin bilang nagmumotor na sumusunod sa mga tamang ginagawa kapag ikaw ay nasa kalsada. In short, wag maging kamote. O yung mga pakul na basta lang may ma-vlog o may ma-content, okay na. Hindi ganun yun. Kasi kung ano yung napapanood ng tao, yun din yung gagayahin nila. Kaya much better na maayos, kahit simple lang, basta makita ng mga manonood na karapat-dapat kang gayahin. At karapat-dapat kang tangkilikin at suportahan. Being wise naman, kung ikaw ay nagtitipid, at hindi naman ganun kalakihan pa ang iyong sinasahod, magastos talaga ang pagiging motovlogger or even content creator. Kasi kailangan mo mag-invest talaga dyan. Pero sabi ko nga, being wise, start ka muna kung anong meron ka. Hindi mo kailangan ma-overwhelm na bumili ng kung ano-ano. Magsimula ka sa isang bagay lang muna, ganun, yun yung gawin mong puhunan mo. Kung ikaw ay may action camera, simpleng camera, hindi man mamahalin, hindi man branded, okay lang yan. Even cellphone, pwede mong gawin yan. As long as maganda yung quality ng video na ilalabas mo sa iyong vlog or sa gagawin mong content. Number 2 tips. Tell your story. Gawin mong relatable sa mga manunood at magiging magandang ihemplo ka as motovlogger. Diba, ipakita mo yung mga lugar na iyong pinupuntahan na mas mai-enjoy mo ang view kapag hindi ka nagwawaswas. Mas mai-enjoy mo ang view kapag marami kang kasama na ini-enjoy nyo ang bawat rides na pinupuntahan ninyo. Number 3, post consistently. Yan ang problema sa atin. Pag nasimulan natin, hindi natin kayang tapusin. Dahil mas pumapasok sa ating mindset yung, ay, gusto ko sumikat agad. Gusto ko nandun ako sa taas. So pag ikaw ay kinatamaran na, wala na, yung sinimulan mo mababaliwala. Dapat hindi yan yung mina-mindset mo. Ang mina-mindset mo is, kaya mo ginagawa ang isang bagay dahil gusto mo ito at nandun ang puso mo. Hindi dahil sa kung ano man. Kasi pag masaya ka sa ginagawa mo, magre-reflecto ng hindi mo namamalayan. Isang araw sikat ka na pala. Isang araw kumikita ka na ng malaki. So for now,
Mahalin mo muna kung ano yung gusto mong gawin and be consistent sa ginagawa mo. Kasi wala naman nagsasucess ng overnight. Lahat yan pinaghihirapan. And consistency is always the key. At ito isa pa ito, Arvin, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Paggawa ka ng sarili mong sticker, Arvin. Kahit simple lang, kahit di mamahalin. Para nang sa ganon, yung mga taong makakasalubong mo, makakasama mo sa rides, mabibigyan mo sila. At the same time, mare-recognize ka nila in time. Kaya nga 'di ba ang daming may sticker sa mga nagmomotor? Kasi yun talaga, isa sa tip kung gusto mong makilala pagdating sa motovlogging. Ayan, at sana nabigyan kita ng magandang tip, okay? Pagdating sa pagko-content, pagdating dito sa pagmo-motovlogging sa iyong dream. Ito naman tayo, Arvin. Mapunta naman tayo dito kay Arnie. Nako. Bakit ka naman natatakot? Alam mo naman sa sarili mo na hindi mo ito babae. At, 'di ba? At nagkaroon lang ng emergency kaya mo siya naangkas. And as a gentleman, syempre pinaangkas mo lang yung tao. Wala namang masama dun eh. Kahit naman siguro yung girlfriend mo na sa ganong sitwasyon. Kasama yung kapatid niya. Makikiusap yung kuya niya na iangkas itong si girlfriend mo. If ever, nasa kanya naman nangyari yun, di ba? Kaya dapat ang ginawa mo dyan ang gawin mo ngayon, kausapin mo ang girlfriend mo. Actually, dapat nga kinuwento mo sa kanya to after ng rides ninyo. Diba ganun tayo sa ating mga partner? Parang excited tayo ikuwento yung mga nangyayari sa atin, yung ginawa natin. Bakit ikaw hindi mo nakwento? Bakit nauna yung takot mo? In the first place, hindi mo naman siya babae para matakot ka. Kasi kung ako yung nasa sitwasyon mo, Arvin, ikukwento ko sa kanya kung ano yung nangyari sa amin ng mga kaibigan ko that day. Tapos, kukwento ko rin sa kanya na, I'm sorry, pero kasi usapan talaga namin, puro boys lang. Itong kasama naming isa, nagsama ng babae, kapatid niya. Diba? Simple lang, pero totoo. Pero di pa naman huli ang lahat, Arvin. Pwede mo pa rin naman siyang kausapin at ikwento yung nangyari sa inyo on that day nung rides ninyo, di ba? Pwede mo siyang lambingin na, love, may ikukwento ko sa'yo. Bago mo pa makita sa social media. Baka kasi ma-misinterpret mo, baka ano isipin mo, baka mag-overthink ka. I'm sorry kung ngayon ko lang nakwento. Pero hindi dahil sa tinatago ko. Pero deserve mo din namang malaman. Nung nag-ride kami sa Marilake, na-stranded yung isa naming kasama at kailangan isakay muna yung kapatid niya. Nakiusap sa akin. Nagmagandang loob naman ako. Kaya tumulong ako. Pero wala namang ibig sabihin yun. And I want to be honest sa'yo. Kasi mahalaga ka sa akin. Alam mo namang hindi kita lolokohin. Lalo't kasama ka sa bawat plano ko at sa bawat rides ko. Di ba ang sweet? At lahat is totoo naman talaga. Sabi nga ni Kantoshi TV, kung wala namang ginawang masama, bakit natatakot ka mag-explain sa girlfriend mo? O baka naman kaya katakot, may history ka na. Naku, sana Arvin wala, di ba? Napakadali lang magkwento as long as maayos mo ito ma-deliver sa iyong partner, sa iyong girlfriend. And I'm sure, 100% sure, as babae, maiintindihan yan ng girlfriend mo.
Kaya Arvin, huwag ka nang ma-stress ngayon. Napaka-papaw lang ng iyong problema at actually hindi siya problema. Kasi hindi mo naman to babae at wala kang tinatago o wala kang ginagawang kalokohan. Nagkataon lang, marami talagang mamimitek sa marilaki. Kaya mas maganda na yung sa'yo mismo manggaling ang kwento kaysa makita niya lang yung picture at siya yung gumawa ng story. Baka mas stress ka pag nag-overthink na ang girlfriend mo. Kaya yun nga, ang advice ko sa'yo, kausapin mo at ikwento mo yung nangyari. The ultimate bond of a relationship is conversation. And to have a strong and successful relationship, communication is always the key. Maraming salamat, Arvin, sa pagsuporta mo sa akin. Nakakatuwa. One of my follower. Naku, I hope ma-meet kita one day at mabigyan kita ng sticker. At sa araw na yon, sana may maiabot ka ring sticker mo. At yun ay sobrang ikaka-proud ko for you. At i-push mo lang tong gusto mo. Wala namang masama kung susubukan. Malay mo, manalo ka pala dito sa laban na gusto mong pasukin, di ba? Sabayan mo lang ng sipag at tiyaga. Nothing is impossible. Ayan, maraming salamat, Arvin, at sa mga ka-vibes natin na gusto mag-confess. Ayan, pwede kayong magpadala ng inyong main confession sa ating YouTube, sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio, Manila, or hindi naman kaya sa ating Globe at Viber. Yes, 0916 563 1777. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nakikinig ngayon. At sa mga nasa gitna ng biyahe, kayo po ay mag-iingat pa uwi. Dapat diretso uwi ng bahay, ha? Huwag na kung saan lumiliko. Nako, bad yarn. At sa mga magsisimula pa lang ng araw nila, mag-iingat din po kayo at sabayan nyo ng ngitian. Nang sa ganon, talaga namang dire-diretso ang maging pasok ng swerte sa buhay ninyo. At gusto ko rin pasalamatan, Dental Clinic, Isabero Microblading, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Horticulture by Caldana, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines. At pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram, at TikTok ninyo. At syempre dito sa favorite ninyo. Facebook page natin, Instagram, at TikTok 92.3 FM Radio, Manila. At pagdating naman sa YouTube channel, FM Radio, Philippines. Alam ko nabitin kayo. Gusto ko yan para hanapin nyo ko gabi-gabi. Yun nga lang, sa Lunes na tayo magkakarinigan. Yes, Monday to Friday, 10 p.m. to 12 midnight yan. Dito lang yan sa favorite ninyo, 92.3 FM Radio, Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Kasama ang baby mo sa radyo, nag-isang DJ main for the main event na nagsasabi sa inyo na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Alam mo kung bakit? Dahil meron ng magsasabi na good night, baby. I love you.